In today's episode, we will be talking about the relationship between China and Philippines, which spans several centuries and viewed to be cordial and warm. But recently, both experienced fiery issues hitting low points. To help us understand dominant issues, we have right here our guest, a political analyst from University of Santo Tomas. Dr. Dennis Coronacion is the immediate past president of Philippine Political Science Association and member of the board of the Philippine Social Science Council. He has served as a guest political analyst for several media outlets such as CNN, TV5, ABS-CBN, GMA7, UNTV, and News 25. Hi, Prof! Magandang araw sa inyo. So, let's get straight to the point. Prof, naging usapan po sa buong mundo ng media ang strong dissatisfaction ng China na sa ginawang pagbati ni PBBM sa recently concluded presidential election ng Taiwan kung saan nanalo si Lai Ching-te. And as you all know, it is just but natural na batiin ang sino man tao na merong achievement, di po ba? Lalo na kung ito naman ay malapit sa iyo. And to think Taiwan is being occupied by 200,000 Filipinos. Now, Prof, as a political analyst, sa tingin niyo po ba nag-overreact ang China dito? And where do you think this scenario will lead us? Well, actually, yung reaction ng China is just normal. It's a normal reaction. It's an expected reaction, considering the fact na mayroon silang pinapatupad since the time na kumbaga na welcome sila sa international community back in the 1970s. So, meron silang one condition for any country na gusto mag-establish ng diplomatic ties with China. Okay. And that is recognize one China only. Ito yung tinatawag na one China policy. So this goes at the expense of Taiwan. Oo. So kung halimbawa gusto ng Pilipinas, ito nangyari ito noong 1970s right after nung nanguna yung US na normalize yung relationship with China. This was during the administration of US President Richard Nixon. So nung nanguna sila na mag-establish ng diplomatic ties with China, which was then ruled by Mao Zedong, sumunod naman tayo. We were being ruled by former President Marcos Sr. And since then, sinunod natin yung nag-adhere tayo dun sa One China policy. Okay. So hindi natin nire-recognize diplomatically ang Taiwan as a sovereign state. Okay. All right. And in the light of the recent yung controversy regarding the congratulatory message for President to the newly elected President of Taiwan, unprecedented rin ito. So for the long time, hindi tayo, yung presidente natin publicly hindi binabate, kino-congratulate. Okay. Nanalo na presidente sa Taiwan. Alright. Alright. So, ang galing history yan na Prof, talaga ang dami namin natutunan kasi for certain time ang dami nagagalit ng Pilipino sa ginawang pagbati ni President. Oh yes, kasi siguro lalo na yung mga nagtatrabaho, yung mga OFWs natin sa China, no? Yes, oo. And kasi baka sa kanila mag-backfire. Precisely. Yung congratulatory message ni President Bongbong Marcos. Oo. Kasi iba naman Pilipino, lalo na yung mga nandito sa Pilipinas, hindi nila naiintindihan kung bakit nagagalit ang China. Pero yung mga Pilipino sa China na nakatira na doon nagtatrabaho, meron palang dahilan kung bakit hindi pwede. But you know what, Prof? I highly commend how President Marcos responded to China's barbs and tirades. It only proves na talagang kalmado ang presidente natin sa mga nangyayaring ganitong kaganapan. Ngayon, Prof, marami nagtatanong, how long can we bear the bullying behavior of China towards Philippines? Well,
I think we can somehow, kasi this has been going on for quite some time. Yung aggressive behavior ng China towards us. I think we can still withstand yung pressure coming from China. Okay. For as long as it's not going to, yung tension is not going to escalate into an actual war. Oo. Sa point na yun, medyo mahirapan tayo kasi nga hindi naman natin kapantay ang China pagdating sa military power. Alright. Pero kung mangyayari man yan and hindi naman tayo nag-initiate ng gera, we can expect help coming from our ally, the United States, and from the international community. Yan po ay hanggat napapakita natin na justified ang ating behavior towards China. Okay, the victory of Lai reflects the reality that most voters in Taiwan rather cherish the de facto independence and freedom best, but it became a displeasure to China. Now, saan po kaya nag-ugat ang galit nito? Mukhang malalim ang pinaguhugutan ng China. Actually, totoo po niyan. If you'll go back to the history of Taiwan, yung government ng Taiwan, nag-umpisa rin naman sa mainland China. Nung nanalo back in 1949, nung nanalo ang Communist Party at nag-take over sa Chinese government, nag-exile naman yung old party, which was the Kuomintang government. Nag-exile sila sa Taiwan. Okay. And since then, yung Kuomintang government, sila na yung namuno sa Taiwan, hoping that someday they would be able to go back. O kaya magre-reunify yung China, pero sila ang mamumuno. Yun ang thinking ng Kuomintang Party. Okay. Pero I think in the 1990s, nag-umpisa maging aggressive, mag-pressure ang Beijing sa Taiwan. Nagkaroon sila ng mga military exercises kasi nga gusto na ng Beijing na mag-reunify yung Taiwan at saka yung China. Kaya nga lang ang trato ng Beijing sa Taiwan ay isa lamang itong probinsya, hindi siya isang bansa. Isang province. Okay. So gusto na kunin pabalik itong renegade province na to. Kaya back in the 1990s, naging aggressive sila. Nagkaroon sila ng mga military exercise to intimidate and threaten yung mga Taiwanese. Hindi po ba, Prof, ito na bigyan ng magandang pag-uusap, sa matiwasay na pag-uusap, hindi po ba ito nangyari? Bakit kailangan po na sindakin ng China ang Taiwan? Well, kasi magkaiba ang kanilang hangarin eh. Of course, yung Taiwan, yung mga Taiwanese, gusto nila manatili kung ano yung buhay na na-enjoy nila. Doon sa lalo na in terms of politics, gusto nila manatili na demokrasya. Alright. Alam nila na kapag bumalik sila doon sa China, nag-reunify sila, ipipilit ng China yung kanilang political system. Okay. Which is authoritarian. Oo. Okay. So mawawala yung demokrasya. Kagaya ng nangyayari sa Hong Kong, na mayroong political pressure nanggagaling sa mainland China kahit pa nagkakaroon sila ng eleksyon. So ayaw mangyari ng mga Taiwanese yun. Okay. So, ibig po sabihin na ito talaga matagal na ang usap-usapan ng girian between China and Taiwan. And with that's happening right now, do you think there is a big possibility that this situation could lead to war between two countries? Saan kaya dapat pumuesto ang Pilipinas kung sakaling mangyari? Well, all I can say is I hope not. Sana hindi mag-escalate into a war. Kasi alam naman natin, pag may gera, lahat tayo apektado. Yes, Lalo pa neighboring country tayo ng Taiwan at saka ng China, ng mainland China. And talaga, tapos may mga OFWs pa tayo doon. So bukod sa naiipit tayo sa gera ng girian ng Taiwan at saka China, meron din tayong mga OFWs na yung kanilang interest dapat natin pangalagaan. Okay. Yes. Yes. Prof, kung maninindigan at tutulong ang mga kaalyadong bansa ng Taiwan tulad ng Australia, Great Britain at USA,
kailangan po yata mag-isip-isip dito ang China, no? Kung itutuloy nila ang pagsalakay sa Taiwan, but nonetheless, sabi nyo nga kanina, napakalakas ng puwersa ng China. At kung mangyayari po yung mga ganitong mga problema or mga hagupit, talaga mas matindi pa po ito kasi sa pandemya, di ba? So, no, wag naman sana mangyari, katulad ng sinabi niyo po kanina. But if it will, ano po dapat i-strengthen ng Pilipinas? Well, pwede yung isama natin sa ating strategic policy, yung pagpapalakas ng sarili natin, militarily, ano. Pwede tayo, I think medyo matagal na rin namang ginagawa ito, na nag-reorient ang ating military and strategic policy toward external threats. Dati kasi puro tayo internal threats eh. Yung mga bumibili tayo ng mga military equipment base sa threat ng CPP-NPA at saka ng mga Muslim rebels. Pero simula yata ng panahon ni former President Benigno Aquino, the late President Noynoy Aquino, ni-reorient niya yung ating policy. Ginawa niya, binibili na natin mga military equipment ay in preparation for an external threat. So hanggang ngayon po, ongoing yan, bumibili tayo ng mga gamit na para ma-address yung mga external threats. Ngayon, ito pong stand ni President Marcos, I think we can interpret this. Kasi our foreign policy has always been aligned with the US foreign policy. At saka kung ano yung strategic policy ng US, ina-align din natin sa atin. And fortunately for us, yung in-align naman natin, I think it's in accordance also with our national interest. Okay. Pero rin naman, kasi aggressive na masyado eh. Halos araw-araw nababalitaan natin, hinaharas yung ating mga fishermen at saka yung ating Coast Guard and Navy. Yes. So, may overall, naman po kasi mayroong concerted and coordinated efforts ang international community, lalo na yung nasa Asia Pacific, yung Indo-Pacific, led by the US, na sama-sama niya lahat ng mga bansa na pare-pareho yung interest regarding do sa threat na ina-exert ng China. Okay. So nandiyan Australia, Japan, South Korea, Taiwan, at kasama po tayo doon, Philippines. Kasama rin ng India. So I think ito yung context kung bakit naglabas ng public congratulatory message si President Marcos. Kasi it's in accordance with that alliance, yung nabubuong alliance ng mga nasabing bansa. Oo. Is Pilipinas lang po ba na galit ang China? Well, ang alam ko kasi marami din nag-congratulate, di ba? Ang USA nag-congratulate. Pero parang masyado loud ang galit ng China sa Pilipinas. Kasi nga napaka-loud kasi tingin ko kulang rin ng respeto sa atin yung Chinese government. Minamaliit ba tayo ng China? Mukhang ganun lang, parang kinakayan-kayanan tayo. Kaya maganda na rin na naging matigas ang ating Pangulo pagdating sa bagay na para makita na rin kung handa tayong tulungan ng international community. Yes. Lalo sa usapin na yan. Yes, Prof, ang matagal na pong pinapaalis ng China ang BRP Sierra Madre, ang nag-iisang barko ng Philippine Navy na nakasadsad sa Ayungin Shoal na nagsisilbing command post ng AFP dahil sa nasasakop nito ang exclusive economic zone ng Pilipinas na pinagtibay ng United Nations Convention on Law of the Sea mula pa noong 1982. Now, pumalag ang DND na sa tingin niyo po saan po kaya ito hahantong dahil taliwas sa sinasabi ni former President Duterte na kaibigan dapat natin ang China kaya kailangan natin sila suportahan, pero bakit mo kaya kalaban yata ang trato sa atin ng China sa ngayon? Hindi naman po tingin ko dyan, hindi naman sa namemersonal ang China, kundi it's natural for China to behave that way. Lalo na po na considered po yan yung China sa amin sa aming disiplina na political science, ang classification po ng China ay great power. So normal lang po yan normal lang po na behavior yan ng isang great power na i-secure yung kanyang mga surroundings. Whether yung land area o kaya yung sea area. So nagkataon naman dahil kapitbahay niya tayo,
Ang naghihiwalay lang sa atin ay yung South China Sea. Tinatamaan tayo ng pag-flex ng power ng muscle ng China. Okay. So, kaya hindi, ano ho tayo, parati tayong apektado tuwing na lamang i-assert ng China yung kanyang sovereignty sa South China Sea. Yung sa dash line nila. Oo, sa pool talaga tayo. So, I think, kumbaga normal behavior yan ng isang major power. Great power. Ginawa na rin po yan ng US nung sila naman ang sa Western Hemisphere. At yung mga ilan pa, kung babalikan natin yung world history, talaga pong nangyayari yan na sinesecured nila yung mga katabi nilang teritoryo para to see to it na walang threat na papasok sa kanilang territory. Alright. So, Prof, talagang napakaganda nitong ating pag-uusap. I, for one, being an ordinary citizen of our country, marami ako natutunan sa inyo kahit na sandali lang ang ating interview. At ngayon ko napagtanto kung bakit ganoon ang behavior ng China. Kumbaga, wala palang itong personalan. 'Di ba? Business as usual. So, Prof, bago po tayo magtapos, baka meron po kayong gustong batiin ng iyong mga kaibigan or kapamilya nanonood po sa atin ngayon. Well, binabati ko po lahat ng mga estudyante ko na sa international relations, lalo na kasi ito po itong topic na pinag-uusapan natin ay related sa naaral namin na subject na tinatawag na international relations. At din po ng mga political science students ng UST at sa mga kasamahan ko sa UST Department of Political Science. Wow! Ano po ito ang inyong programa? Yes, Prof. At binabato ko rin po si John Shanley ng Florida, America. At ang laging sumusuporta sa atin sa FB na si Ador Batislaon. Sa FB friends niyo po ba, Prof? Sa mundo po ng FB, baka meron po kayong gustong batiin? Sa lahat po ng mga FB friends ko, sa mga high school batchmates ko, parati sila interesado sa mga interviews natin. So, yes. kumusta kayo and long live. Yes, and I am so surprised dahil pinaalam mo sa amin na talagang suki-suki ka ng mga mainstream media. Maraming salamat sa iyo, Prof, dahil napaka-generous mo, hindi mo pinagdadamot ang iyong kaalaman. Maraming salamat po, Prof, at mabuhay po kayo. Magbabalik ang News Hour on Point. We'll be right back.